Si Trillanes ay sponsored by Malacanang. Yan mismo ang sinabi nitong si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na kaya na-afford ni Trililing ang kanyang mga sarsuela de amor ngayon dahil ini-sponsora ng Malacanang. Di ba nauna na rin binulgar ng Net25, mga kababayan, yung istasyon ng mga INC? Na si Trillanes daw mismo ang nagkukumpas dyan sa mga buhaya sa Quadcom. Siya ang nagbibigay gabay, mga kababayan, kung ano ang iimbestigahan at kung sino-sino ang dadaling testigo dyan. At ngayon, sabi nga dating Pangulong Duterte, Malacanang ang nag-i-sponsor dito kay Trillanes. Panoorin niyo po. Pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan, mga kababayan, itong napakabait nating viewer na ang kababayan nating si Henry Francis Franz Asilio. Nag-comment po siya doon sa sinabi ni VP Sara Duterte, mga kababayan, na best dramatic actor daw si dating Pangulong Duterte. Dahil daw, sabi ni Sir Henry, wala daw put ang in a new. Walang mura, di ba? Sinabi ni VP Sara, best dramatic actor dahil pigil na pigil ang bunganga ni dating Pangulong Digong narito po ang video, mga kababayan, ha? Kasi itong si Trillanes, talagang Malacanang sponsored yan. Malacanang sponsor. Hindi ka yan ang kanoyan. Walang pera yan. Di ba sa kanyang salin, mga kababayan, ni Trillanes, nung senador pa yan, isa yan sa pinakamahirap na senador. Tapos ewan lang natin na kung saan siya kumukuha ng budget, mga kababayan. Pupunta-punta ng ICC, sampa dito, sampa ng kaso. Gayong ang salin, mga kababayan. Ang liit. Tanong nila, bakit daw gusto mong sunggaban si si Trililing? Sunggaban si Trililing. Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Correct. Nasanay kasi siya. It's long overdue. Yung magkutita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Laging nakaka-escape sa asunto, mga kababayan, dahil sumisip-sip dito sa mga dilawan At ngayon, kay Ngagnag. Manira ng ibang tao, sirain yung puri, bali. And he gets away with it. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Total, ito naman ang kalaban niya, ang totoo Katotohanan ang kalaban ni Trililing. Yung kanyang summary, puro figures. Tapos spreadsheet lang, mga kababayan. Kahit sino pwedeng mag-type nun. Hindi po autentikado, mga kababayan, at bank document talaga. Kahit law student, mga kababayan, makapagsabing, hindi ito admissible sa korte. Ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Korte yan Ang kanyang source pa, mga kababayan, yung Dimesa ang pangalan na hindi nga niya kilala, non-existent na tao. Iharap mo yun kung gusto mo. Tsaka niwala nga siya, Sir President. Dapat malaman na tao totoo kiti. Tumalsik ang laway ni Panelo. Sabi ko nga, fake na fake yun. Kasi unang-una, hindi mo alam kung anong bangko yun. Tsaka wala naman magbibigay ng bangko ng gano'n. May secrecy. May bank secrecy law. Nahawa tuloy tayo dito sa spelling ni Panelo, mga kababayan. Secrecy. Secrecy? Secrecy Secrecy law. Secrecy law. Ano ba tong subtitle mo, Panelo? Siguro automatic lang ito, mga kababayan. Napunta dito kay Crisilio. Sino si Crisilio? Kung totoo man yun, secrecy law pa rin. Si Crisilio pa rin. Itong subtitle ng TikTok minsan kung ano pinagsasabi. Pala, binanatan ka ni Noli de Castro. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayang ka ng waiver tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya. Sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutil na vice presidente ng bansa. Nagsasalita ka na hindi mo alam. Alam mo ba ako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yun. Nung 2016 pa, kinover mo pa nga ako ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account, yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, dahil, mga kababayan, dapat ang dalawa ang magpirma ng waiver.
pinarelease niya pa rin, ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang. Di ba? Punas pa more. Sige, punasan mo, Panelo. Ay, kailan? Ay, sakit sa tenga, Panelo. Alingas-ngas, ng pagpunas Kailan mo. Kailan nga palang balik mo sa Davao? Tama na. Baka bukas siguro matulog pa Bukas. ako. Dapat talaga matulog. Antayin niyo, mga kababayan, ha, yung Malacanang Bilib na sponsor. bilib sa lahat ng mga tao to. Talagang ayaw mo pa umuwi eh. Bilib na bilib. Basta gusto ko lang naman lumabas yung totoo ito. Truth. Ayan lang. One word. Ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Dapat ilabas, lalo na kay Inday, kasi nandiyan pa siya sa politika. Oo nga. Si Pulong mo, pati si Basti. Pero dito Kasi ni Inday, kasi national siya. Teka muna. Presidente Sinisira Duterte. kasi nila, mga kababayan. Yun lang, bottom Sabi nila, line. hindi ka na raw tatakbong mayor? Alam mo sa totoo lang, Sal, retired na, matanda na ako, Hindi naman matanda na. Kita mo naman 73 lang eh. Umabot pa nga na magdamagan. Galaw ko, pero yun, 14 hours yun. 14 hours. Gusto ko na magpahiga. Kaya lang, sa ganitong takbo, kasi itong si Terlianes, talagang Malacan yan, sponsored yan. Malacanang sponsored. Hindi kakalaw yan ang kanoyan. Walang pera yan. Ewan, nagtataka ako, bakit Si PRRD na pinagtitripan ng mga ngagba ngayon, mga kababayan. ang Malacanang na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Tripping ng ngag-ngag, mga kababayan. Nanahimik kasi, si PRRD, di ba? Nagsalita lang yan nung binanatan na si BP Sara. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganun, parehong merong mga ewan na lang natin, ha? Pwede ba natin gamitin? Saltik sa utak. mapipilitan akong tatabo uli ng mayor. So, balang araw, kasi sila o manalo o talo, makikita na lang kami sa politika. At tingnan natin kung ano ang we'll see. What lies or what lies ahead in the future. Kailangan mo ng leverage kapag hindi kawawa ka. Mas mabuti na yung mayor siya, mga kababayan. Kaya ngayon, kung wala kang, kung hayaan mo lang ng ganun, totoo matatapos ka sa buhay na ito na ganun ba magduda talaga ng tao. Sisirain Kaya ang dapat sisirain. mismo ang mga bangko, pati ang gobyerno magsabi, hindi ko magsabi, hindi ko sila turuan, ilabas lang nila kung anong totoo. May pera ako sa bangko. Nung kasinungalingan ni Trillanes, gusto kong i-consulta kasi I have to file libel cases against him. Mandata Trililing. Ikaw mo yung abogado. So, para papasabihin ng tao totoo. Sabi ko na isang katiting dahil ang mga ngag-ngag, mga kababayan, Luyalustay, Dilawan, Pinklawan, convinced dito sa kasinungalingan ni Trililing. Yung mga Judik, convinced. Ngag-ngag, mga kababayan. Totoo yan. Alam niyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon. Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, mayor. Lahat sila magre-resign, mga kababayan. Yan talaga. Dapat lang kung totoo. Man up yan, kababayan. Yan ang sabing man up. Dahil walang katotohanan ito eh. Sige, patunayan mo, Trililing. Pero, mauuna kang makakasuhan ng libel. At under oath na kasi mga kababayan, doon sa Quadcom, under oath si Trililing, mga kababayan, na nang aakusa kay dating Pangulong Duterte. Ako, wala naman akong posisyon. Pero, ngayon, para ayaw ko na lang magsalita, basta ako mag-file ng kaso.
Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.